Hello guys, so welcome sa aking electronics lecture series. Okay, ang objectives ng lecture series ko na to ay unang-una sa ECE students. So sa mga wala pang electronic subjects, pwede itong maging advanced study. Para naman sa mga ECE students na currently naka-enroll ng mga electronic subjects, pwede itong maging reference or reviewer. And then para naman sa non-ECE students, pwedeng junior high school, senior high school, or college student na merong electronic subjects, pwede rin itong maging reference and reviewer. Okay, so simulan na natin. For this episode, episode 5, we will discuss diode half-wave rectifier. A diode rectifier converts alternating current or AC into direct current or DC. So for example, meron tayo ditong diode rectifier. Ang input signal natin dyan, ito. The input signal is in the form of AC. And then, pag dumaan yan dito sa diode rectifier, ang output natin, may two possible output tayo. Ito yung half wave, okay, and full wave. And then, tinatawag din to class na diba DC na yan, ano? The output of rectifier is DC. So tinatawag din tong pulsating DC. Okay? Pulsating DC. Kasi yung tinatawag naman natin na straight line, meron tayong signal na DC pero straight line. Halimbawa, gawa rin ako rito ng graph. Okay, so this is the output, positive voltage, pero straight line. Ang tawag natin dito, pure DC. Okay, or constant. Constant yung kanyang value. Constant DC. Pero dito kasi sa drawing sa baba, yung half wave and full wave, DC pa rin siyang matatawag, pero pulsating. Unahin natin i-discuss ang half wave rectifier. So for example, meron tayong diode rectifier. Ano ba ang typical circuit niyan? Anong itsura? So ang pinaka-basic na circuit connection ng diode rectifier na half wave, meron tayong AC input in series with the diode and in series with the load resistance. So dito natin kukunin ang output signal sa load resistance RL. Ito yung mga possible input signal kapag usapang AC. So, most common na ma-encounter natin itong sine wave. Pero pwede pa rin naman yung square wave, yung triangular wave, and yung tinatawag din na sawtooth waveform. So, lahat yan, lahat ng AC signal na yan, pwedeng maging AC source dito sa ating half wave rectifier. Okay, so i-consider muna natin yung square wave AC input. Okay, so let's say meron kayong input signal na ganito. Lagyan natin ng value yung amplitude. Let's say this is positive 5 volts. Okay, and then ito naman, negative 5 volts. Okay, then assume natin itong diode natin ay silicon. Okay, silicon diode. Itong load resistance, pwede nating ilagay na halimbawa 1 kilo ohms. Okay? So, next natin is determine or solve the output waveform. So, kapag magsasolve tayo ng output waveform, mas maganda na ang signal, pinapakita natin yung input and output. Okay, so ito yung input signal and then ito naman yung output. So sa input, yun yung 5 volts positive and 5 volts negative. So ito yan. Lagay natin ganito. Okay, so assuming ito yung input. This is 5 volts positive. And then this is 5 volts negative. Okay, i-analyze natin yung circuit per half cycle.
So, kada cycle lang, kada half cycle. So, uunahin muna natin itong positive half cycle. Ang ibig sabihin, kapag nag-apply tayo rito ng positive half cycle, ano ang polarity? So, ang polarity ng positive half cycle is positive to negative. And then, i-check nyo kung ano yung effect ng input signal sa diode. So, ang effect nito is positive connected sa anode, which is positive terminal. Diba? Ang tawag natin dyan ay forward bias. So, kapag forward bias ang diode, meaning close switch to with 0.7 battery. So, meaning makakadalo yung current natin papuntang load. So, kung ganon, may mami-measure tayong output voltage dito sa load kasi dumadalo yung current dyan eh. Okay, so dumadaloy kasi ang diode natin ay close switch. So, ang tanong dyan, ano yung voltage na may measure natin sa output? Okay, yun ang ipa-plot natin. So, in this case, output voltage is, so ano masusukat natin sa output? This is kung ano yung input signal, which is positive 5. Okay, and then may voltage drop dito sa silicon na 0.7, so minus 0.7. So, ang masukat natin during this analysis, 4.3 volts, positive. Kaya sa output, yan ang ilalagay natin. So, this is 4.3. So, magmula dito hanggang dito, 4.3. So, pwede nating i-shade yan. Okay? Next analysis dyan, kapag ginawa naman natin tong negative cycle, ano kaya ang magiging condition, okay, ng ating diode? Tsaka yung output, anong mangyayari sa output? So, kung ito naman ay negative half cycle, so the polarity here is negative to positive. This is negative 5. And ang negative connected sa anode ng diode, yung diode natin ay reverse bias. So, meaning itong portion na to ay open switch. So, open switch yung connection dito. Therefore, yung current na dapat dadaloy, hindi na makadaloy. So, current here is 0. So, therefore, kung current is 0, yung masusukat nating voltage dito sa resistor na 1 kilo ohms, meron kang resistance pero 0 yung current. Pag nag-ohms law ka, 0 din yung Vout. Okay? So, kapag pinalat natin yan during negative cycle, ang output natin is 0 or ito lang, straight line lang na nasa x-axis, which is 0 yung value. Okay, so ito yung output waveform natin kapag ito yung circuit and ito yung input, square wave. Okay, so next consider naman natin ang sinusoidal AC input. And then meron pa tayong ditong tinatawag na positive half cycle output. So ano ba yung positive half cycle output? Okay, so makikita natin yan dito sa solution natin. So consider natin itong AC input na to. So let's say ganun pa rin, ano? Ang positive peak 5 volts. Yan. Ang negative half cycle, ang peak niya ay negative 5. Okay? Next, i-plot natin yung output niyan. So, first, consider natin ang positive half cycle. So, kapag kinonsider muna natin ang positive half cycle, yung diode natin, ano ang biasing equivalent? Or ano ang biasing ng diode natin? So, kung naka-positive half cycle tayo, yung positive, konektado sa positive terminal, which is the anode side. Therefore, yung diode natin, forward biased. Okay? So, kapag forward bias, meaning, makakadalo yung kuryente natin dito. Dito sa circuit natin, papuntang load. Okay? So, okay, solve muna natin yung magiging Vout. So, ang Vout nito,
sinusoidal pa rin. Pero ano ba ang input natin? 5 volts. This is 5 volts. Dadaan sa diode. So assuming na silicon pa rin to. So may voltage drop na 0.7. So this is 4.3. Okay? So dito naman sa output graph, meron tayong input muna, no? Then output. Okay, ang input natin ay sinusoidal. Okay, so ito yung sinusoidal input natin. Then meron niyang peak voltage na positive 5 and negative 5. But again, ang i-consider lang muna natin itong positive half cycle. So ano ang output during positive half cycle? So the output is 4.3. Okay? So output is 4.3. Ganyan pa rin yung shape ng output niyan. Yan. Pero yung peak niya nga lang nabawasan. 4.3 volts na lang to. Okay? So ito yung output natin during positive half cycle input. So ang isunod natin yung another half cycle naman. Yan, burahin muna natin to. Okay? So next natin, negative half cycle na tayo. So itong negative half cycle, yung effect niya na biasing dito sa diode, reverse bias. Okay, di ba? So yung negative input voltage, kapag inobserve natin dito sa connection ng diode, sa polarity ng diode, itong diode reverse bias. Kasi negative to positive ang magiging connection. So therefore, open circuit ito dito sa diode side. Then kung pag-uusapan ng current, ayan, hindi makakadalo yung current, therefore I is 0. And pag sinolve natin yung output voltage dito sa resistor RL, 0 na rin yan. And kung ipa-plot natin yan dito sa during negative half cycle, ang magiging output natin 0. So ang output natin, matatawag na rin natin tong direct current dahil wala na tong wala nang negative values, puro positive values na lang yung output signal natin. And then at the same time, tinatawag din tong half wave rectified signal. Okay, ito yung half wave. And then ano pa? So itong half wave natin, positive. Nasa positive half cycle. So yun yung output natin. Kaya dito sa title, sinusoidal AC input, positive half cycle output. Okay, so ito yung sagot natin dyan. Okay, then yung isa naman, negative half cycle output. So ano ba pinagkaiba? Meron ka pa ring AC input. So yung AC input natin, ganun pa rin, sinusoidal. So ito yung meron pa ring voltage. Okay, so this is positive 5 volts, itong sa positive half cycle. And then sa negative half cycle, ito naman ay negative 5 volts. So yan yung AC input natin. And then kung makikita nyo yung diode natin, baliktad. So ito yung magpo-provide ng negative half cycle output. Okay, so try natin i-produce yung kanyang output waveform. So first is nandito tayo sa positive half cycle. Yun muna yung input natin. Okay, drawing ko rin pala muna dito. So meron tayong input, meron tayong output na i-drawing. So ang input natin, ito yung positive 5 volts para sa positive cycle or positive half cycle, and then negative 5 volts para naman dito sa negative half cycle. Dito yan sa input. Okay, consider natin again per half cycle. So positive half cycle muna. So positive connected sa negative terminal ng diode, therefore this diode is reverse bias. Kung naka-reverse yan, open connection yan. Therefore current in this circuit is 0.
So, walang dadaloy na current. Therefore, kapag nag-solve ka ng B out across RL, 0 din. Now, kapag nilagay natin yan sa output signal, okay, during positive half cycle, the output is always 0 in this circuit connection. Yan, 0. Okay? Then, consider naman natin ang negative half cycle. Okay, kapag negative half cycle, this is negative connected to the negative terminal of diode. So, assuming this diode is silicon, so our diode here is forward bias. So, meaning, close connection to. Pero, huwag natin kalimutan yung silicon. Meron siyang 0.7 voltage drop. Okay, so makakadalo yung kuryente natin papuntang load resistance. Therefore, the output here is, assuming this is 1 kilo ohms. Okay, pero ang output natin dyan is yung negative input. Okay, and then may voltage drop sa silicon. Pag ganyan ang arrangement ng silicon, ang polarity niyan is negative to positive 0.7. So, maging positive 0.7. So, this is negative 4.3 volts. Sa output signal, kung ang input ay negative half cycle, ang output ganun din, negative half cycle sa ganitong circuit. Okay, negative half cycle din. Pero kung kanina ay negative 5 volts peak, dito, nabawasan na. So, magiging ano siya, negative 4.3 volts kasi yun ang nasolve natin dito. Okay, so lagyan natin ng shade. So, ngayon, ito yung output signal ng ganitong circuit. Okay, half wave pa rin siya, pero ano ang na-produce niya? Negative half cycle output. So, yan ang na-produce niya. Okay, so yan ang ating example under this topic. Next, consider naman natin tong sa output, yung average voltage and frequency. Okay? So, consider this output. So, ito yung B out, okay, ng rectifier. So, minsan ang tawag natin dito ay VP output. So, pwedeng ganyan. Or, pwede ring tawagin niyang VP rectified or VP rec. Okay? So, itong VP rec, halimbawa, itong AC signal natin, for example, 5 volts, negative 5 volts. So, minsan tinatawag natin yan, kung 5 to negative 5, 10 yan. Numerically, i-add natin yung magnitude, 10 volts yan. Pero, peak to peak. Okay? Then, ito, halimbawa, silicon. So, pero, kung i-consider natin yung output, half wave lang siya. Kaya, ang kinukuha lang talaga dito, yung isang peak or positive peak. Okay? So now, i-present natin yung mga equations. May sinasabi ritong output average voltage. So yung average, kinukuha yan sa output signal. So the average of this signal, okay, average voltage is the peak output or the peak rectified divided by pi. Yan, take note for this. Ito yung formula para sa half wave rectifier. Next is the output frequency. The output frequency for half wave rectifier is equivalent to the input frequency. Okay, so take note natin itong mga equations na to. The average voltage and the output frequency. Then, gamitin natin yan dito sa example dito. Lagyan natin ng mga values to. Okay, so let's say this is 1 kilohertz signal. Then, this is silicon, and then okay na pala. So, pag sinolve natin
yung kanyang peak output. Ano ang peak output dito? Yung mami-measure natin sa RL. So, dito ang VP out. So, syempre, yung input peak minus ng silicon voltage drop, which is 0.7. So, the peak output is 5 volts minus 0.7. And this is 4.3 volts. Now, isolve natin ngayon yung V average. Therefore, the V average for the circuit is 4.3 divided by pi. Okay, solve natin. So, 4.3 divided by pi, this is 1.3687, or kung 2 decimal places, 1.37 volts. Okay, so this is the average voltage of this circuit, or the average output voltage. And then for the output frequency, since ang input niyan ay 1 kHz, ganun din ang output. Parehas lang. 1 kHz. Okay, so yan yung tinatawag na average voltage and output frequency ng half-wave rectifier. Okay, so isunod naman natin itong tinatawag na PIV rating. Okay, so half-wave. So for this circuit, sisimulan natin yan. Pag sinabing PIV, i-consider natin kung saan yung diode naka-reverse bias. Okay? So, sulat nga natin yung mga steps. Number 1, start with diode in reverse bias. Okay, so yun ang una nating gagawin. Then, sunod dyan, okay, yung polarity. So, consider the polarity of PIV, okay, the same with the input. Okay, so yun ang gawin natin. So, itong diode natin, para maging reverse bias, ang input signal dapat negative half cycle. So, ito yung negative half cycle, from negative to positive. Therefore, this diode now is reverse bias. So, open switch siya. Okay? And then dito sa open switch, diyan natin susukatin yung tinatawag na PIV. Ano ba ang PIV? So, PIV stands for peak inverse voltage. Okay? So, dyan natin susukatin sa open terminal ng diode. Then, consider the polarity of the PIV the same with the input. So, if this is negative, negative din to. And then, this is positive. Okay? So, maraming way para ma-solve natin ang PIV. Pwedeng through observation or pwede rin yung kilalang KVL. So, mag-KVL tayo rito. Then, dito natin isulat yung solution. Start tayo dito sa input signal. So, with respect to this KVL, this is negative input. Bakit input? Dahil ito nga, no? Lagyan natin. Okay, so this is Vin. Next, dadaan yung Vin sa PIV. So, yung loop natin, dadaan sa PIV, negative to positive, so positive PIV. Then, itong loop natin, dadaan sa resistor. Okay, so yung resistance times current,
wala naman tong current dahil open nga dito sa diode. So meaning, yung current sa resistor, 0, therefore the voltage drop para sa KVL natin, 0 ang voltage dito sa RL. And then this is simply equivalent to 0. Therefore, PIV is simply the value of Vin. Okay? So during the cycle wherein the diode is in reverse bias. So tandaan natin yung PIV. So for example, meron tayong input. Ito yung input natin, Vin. This is, ibahin naman natin, positive 10 volts peak and negative 10 volts peak. Ang PIV, kaya pag yan ay pumasok dito sa circuit, ang PIV equivalent to 10 volts. Okay, so kahit wala na yung peak, 10 volts na lang. Yan, example lang to. Okay? Okay, so example. Calculate the average rectified output. Calculate the output frequency and PIV. Given the circuit, meron tayong 20 volts AC, 60 Hz, and then silicon, and then 1 kilo ohms. So, saan natin simulan? Ito kasing 20 volts. Okay, pag yan lang ang label, 20 volts AC, RMS yan. Okay, pag hindi in-indicate na peak, RMS. So, kailangan natin i-convert yan sa peak. So, to solve for peak voltage, di ba? Ito ay VRMS times the square root of 2. So, meron tayong 20 square root of 2. Okay, express natin yan na naka-decimal or may decimal. 2 decimal places. So, this is 28.28 volts. Ang ibig sabihin yan, meron tayong input signal na ang positive peak 28.28. Okay? Then meron tayong negative half cycle. Okay, this is negative 28.28 volts. So, yan ang input signal natin. Positive half cycle, negative half cycle. Now, solve natin ang Vout. So, sa output, okay? So, sa output nito, since na-introduce na natin kanina yan, ano? Magpuproduce yan ng half wave rectified signal. Wherein, ang output niyan, so from the input, 28.28, dadaan ng silicon diode. So, anong isosolve natin? Lagay muna natin BP out. Solve natin dito. BP out is the input voltage, which is 28.28. Then may voltage drop sa silicon 0.7. So meron tayong BP out 28.28 minus 0.7, 27, or no, 28. Ilan ba? 28.28 minus 0.7 is 27.58 volts. Then to solve for the average, so ito, 27.58 over pi. So ilan yon? Over pi, 8.7789. Or, 2 decimal places ulit, 8.78 volts. So, ito na yung unang hinahanap, yung average. Okay? Average rectified output. Next is output frequency. So, the output frequency is simply equivalent to the input, which is 60. Ayan, class, oh. Nandyan, 60 Hz. Okay? Then, for PIV, ano naman ang PIV? This is simply equivalent to the peak of the input signal, which is 28.28 volts.
Okay, so ito yung sagot natin for this example. Okay, so madalas yung mga half-wave rectifier natin, ang pinaka-input niyan, meron pang transformer. So meron tayong tinatawag na transformer coupled input half-wave rectifier. So anong mga dapat nating tandaan dito? Okay? So unang-una, meron tayong supply voltage. So ito yung input. And then itong input, siya na rin yung tinatawag na primary. Pero dito, mas gagamitin natin yung peak values. Okay, so kung meron tayong primary, so gagamitin natin yung peak primary. So, VP pri. Okay, so dadaan yan madalas sa isang transformer na step down. So, dito sa step down transformer, meron tayong tinatawag na turns ratio. Okay, so dito natin lagay. Ito yung NP is to NS. So, ang ibig sabihin ng N, number of turns. Okay? So, this is the so-called turns ratio. Yan. Okay, so kung step down, ibig sabihin yung voltage sa primary, liliit yan. And then yung masusukat mo sa secondary, mas maliit sa primary. So, ngayon, at this point, may tatawagin tayong VP secondary. Okay? So, ano yung mga dapat nating tandang equations? Unang-una, yung turns ratio, NP over NS, pwede yan ma-equate sa VP primary over VP secondary. Okay? Then, tandaan din natin yung mga supply voltage na 220, naka-RMS yan. Okay, 110, RMS din yan. Kaya wag natin kalimutan yung peak, equivalent yan sa RMS times square root of 2. Okay? Next, dito sa load. Itong sa load, dyan natin makukuha yung VP out or tinatawag nating VP rectified. So, paano ba sinusolve yan? Okay, ano ba yung magiging input na natin sa rectifier natin na diode? Ang pinaka-input na sa diode, itong VP sec. So, VP sec, secondary, and then magbabawas tayo rito ng voltage drop sa diode, minus 0.7. So, ito naman yung output voltage equation para dito sa transformer coupled input half-wave rectifier. Okay, so meron tayong example dito. Calculate VP primary. So, yun muna. Okay, meron tayong 220. So, ito kasi yung VRMS na nakakabit sa primary. So, primary din yan. Diba? Siya yung nakakabit directly sa primary winding. Ito pala yung tinatawag na primary winding. Ito naman yung secondary winding ng mga transformer. Okay. So, given siya na 220. Now, to solve for peak ng primary, edi 220 times square root of 2. So, ilan ngayon yan? 220 square root of 2 in decimal form, 311.126. So, kung 2 decimal places, yan, 0.13. Okay, so yan yung VP primary. Then, binigyan tayo ng turns ratio, 10:1. So, ibig sabihin yan, 10/1. Then, ano yung nasa numerator naman kapag voltage? VP primary. And ang denominator, VP secondary. So, meaning, kung magsusolve tayo, VP secondary cross multiply. Okay, cross multiply mo doon, ito cross multiply mo doon. Then, solve for VP secondary. So, lumalabas dito sa equation, VP secondary is VP primary divided by 10.
Okay, so meron tayong VP primary na, no? 311.13 over 10. So meron tayong 31.11 volts. Ito naman yung VP secondary. Okay. Now, meron na tayong voltage dito sa unahan ng rectifier diode natin. So malalaman na natin yung VP output. Okay, so ano ang VP output? Yung output na voltage na masusukat natin dito sa 2 kilo ohms. So bali 31.11 nanggaling yan sa secondary and then dadaan sa diode minus 0.7. So this is 30.41 volts. Pero ano ba yan? VP rec. Yan na rin yung VP rec na tinatawag, di ba? So VP ng after ng rectifier, kaya VP rec. Okay, so this is yan nga, no, 30.41 volts. Next is kunin natin yung V out average. So ito rin yun. So V out average, ito yung 30.41, okay, over pi. So i-divide lang natin yan sa pi. And then 2 decimal places, ilan ang makukuha? 9.6798. So 2 decimal places, 9.68 volts. Okay? Then output frequency is simply equivalent to the input, which is 60 Hz. Okay? And then the PIV rating of this diode. So kung ano yung input voltage, input na pumapasok mismo sa diode, which is the secondary voltage, di ba? Yun naman ang signal na pumapasok sa diode. So yun yung PIV natin, 31.11, kasi ito yung sa VP secondary. Okay, so ayan naman yung answer natin para sa example na to. And this is the end of episode 5, Diode Half-Wave Rectifier. Ang next video natin, ang episode 6, Diode Full-Wave Rectifier. And again guys, thank you for watching this video lecture. Kung meron kayong natutunan sa video lecture na to, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you and God bless.